Ate Jerlyn, na kakatapos po ng autopsy ngayon dito sa bangkay niyang kapatid mo na si Kuya Joseph. Ano po ang update na sa inyo ngayon ng ating doktor? Kayo mismo ang nakausap ng forensic doctor na sumuri dito sa bangkay ni Joseph. Yung sabi ng doktor sa amin na nag-autopsy sa kapatid ko nga kay Joseph ay hindi sugat sa liig ang kinamatay niya. At meron hong nakitaan na injury sa ulo na posibleng pinalo ng matitigas na bagay or natumba sa matigas na bagay. At nakatakbo sa dagat na sanhi ng kanyang pagkalunod. So, ibig sabihin po ba na hindi lang purely na pagkalunod ang nangyari? Opo, kasi ang sabi nga po kanina ng doktor, hindi masabi na nalunod or kasi may tama nga daw po sa ulo. Kasi malaki po ang tama niya sa ulo, malapad. At talagang matigas na bagay daw po ang tumama sa kanya. Kaya may posibilidad na yun ang dahilan kung bakit siya nalunod sa dagat. Saka narinig din natin kanina na sinabi ng doktor na nauna po yung head injury bago po yung sa dagat. Pagkalunod. Yun po ang sabi ng doktor po so may sa mga amin. theory na sinabi si doktor sa inyo kanina na posibleng pinalo or nahulog, tumama itong na bagay sa ulo bago nalunod sa tubig. Ayun. So ano po ang next na plano ninyo ngayon nito? Ang kwan po namin ay kailangan pa po namin mapaimbestigahan talaga yung nangyari talaga sa kapatid namin. Kasi ngayon alam na po namin na may tama po talaga siya. Sa ulo. Ano naman ang ipinangako ng pulisya sa inyo? Ang pinangako naman po ng pulisya sa amin ay tutulungan po kami sa kaso na yan na mabuo yung investigasyon at yung yung witness na yung testigo na makapagtuturo talaga na yan po ang nangyari sa kapatid namin. At saka kung sa pangyayari na ito, yung kubo ay malapit lang doon sa kung saan nakita yung bangkay, so may nakakita talaga. Opo. No, sa pangyayari. Ano ang mensahe ninyo sa gumawa or possible na witness? Kung sakali man na yung kapatid ko ay pinalo or natumba, sana po ay yung nakakita ay magkuhan naman po sana kayo sa amin, magsabi kung anong nakita nyo, narinig nyo, nang sa ganun ay mabigyan naman namin ng linaw ang nangyari sa kapatid namin. Kasi nga, tumaas na yung pagdududa lalo ninyo ngayon na something na may nangyari. Kasi nga, kung siya ay tumama or nahulog, tumama itong ulo sa matigas na bagay, ay maririnig din ng kanyang mga naging kasama, lalo pat sa statement nila, ay pag-alis daw doon sa kubo, pinalashlightan pa nila, gumamit sila ng flashlight at sinundan ng flashlight hanggang sa mawala na sa kanilang paningin. Tapos, pagdating doon sa kinaumagahan, yung bangkay ng kapatid nyo, doon lang din malapit sa kubo, sa bukana po ng palaisdaan. So, something wrong talaga kung ano talaga ang nangyari. Hindi kami papayag nga ganun na lang ang narinig namin sa pag-itopsy doktor sa anak ko. Ibig sabihin, ano po ang naging paliwanag po? Ano po ang nangyari daw po? Ang paliwanag sa aning doktor sa amin ay parang matigas daw na pinalo sa likuran ng ulo ng anak ko. So, na yun ang nadahilan na lumusa sa dagat. Pero hindi pa rin kami papayag nga hanggang dyan na lang ang matapos sa pagbistigan ng mga pulis. So, ibig sabihin ay hindi lang siya totally na nalunod. Nalunod. Mayroon pong
tama dito So, sa likuran ng kan. sa likurang bahagi ng ng pagi ng ulo ng anak ko. Yun ang paliwanag at nakita ng doktor na sumuri. Oo. Okay. So, paano raw nakuha yung ganun na sugat dito sa likod? Anong mga theory or explanation ni doktor? Parang maari ko nga natumba siya o pinalo sa likuran na matigas ng pinalo sa kanya, parang hindi alam kung kahoy o ano nga pinalo sa kanya. Basta matigas na Basta bagay. matigas lang ang ginamit sa kanya na pamalo. Yung explanation naman dito sa sugat po sa liig, anong nakita ni Doc? Yung nakita daw ni Doc ay parang kagat lang ng alimasag. So ibig sabihin, nung patay na siya, doon naman itong mga kagat kinain ng Baka yun ang alimasag. kinain ng alimasag habang siya doon nakahiga sa tubig. Pero nakakalungkot dito pala, nanay, ay talagang nagkaroon ng linaw na itong pagkamatay ni Joseph ay hindi lang na lumos na lunod, kundi mayroong mga lastro dito may sa lastro likod. talaga sa likuran. So ano ang advice ng forensic doctor sa mga pulis? Ay kailangan daw imbestigahan uli yung Kaso? kaso na yan. Oo. Hindi kami gusto nga tigilan yan. Ay ayan, may lastro ang nakita ng doktor nga pinalo talaga siya ng matigas nga bagay sa likuran. Sir, ano ang theory nga ginpresenta ni Doc about sa lastro sa likod nga parte itulo? Anong mga possibilities or theory nga gintaok inyo kay inalana? Bali hambal ni doktor atong may nakita nga daw hematoma sa likod sa pag niya autopsy, either naigo sa hard object nga natumba or either nga ginlampusan imaw nga nag-cause dito sa hematoma sa iyang back portion sa iyang ulo. Direct na sa tumba. Kung natumba siya, meaning nalipong. Yes. Kag sinulob sang tubi. Naging kamatay niya. Yes. Kaya according man sa explanation ni doktor, pag nalipong, buhi man imagyapon kag ginhawa imaw ron. Pero kaso lang bukod imaw way imaw paano nang kumbaga sa aton animo. Lipong imaw. Either dito pagka nalipong imo dito sa pagkalumos na pagka ano na sa tubig kag amo to kabagdanan siya pagkalumos. So aton gyapon doon kanon. Plus nakainom pa kag doon pagid ang ginano ni doktor kay nakita man na nakainom. Pero ang anang sa iya nga autopsy ang cause gid man sang death kuno ay drowning. Okay, may nakita nga tubig sa iya nga lungs. Ayun, lumos isa. Karon kon ginbakbakan gid man matig-ang nga bagay nga may persa kada man sa igo sa ulo. Nalipo man gyapon. So why animo nalumos na bangod nga nasulob sa sang tubig. Okay. Sa ngayon ay magsasagawa raw ng masusing imbestigasyon ng mga kapulisan tungkol sa kung ano talaga ang nangyari.